Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is April 8, 2026. At tayo ngayon ay papunta yan sa may SM Jazz Mall sa may Nicanor Garcia Street, Santa Cruz, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Millennium Plaza sa may Idoque Street, corner ng Makati Avenue, sa may poblasyon Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, ito yung sinasabi ko, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Mas masikip yata dito. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, sir, meron kami nahuli. Marami nang nabiktima at pupunta dito sa istasyon yung mga biktima nito. Sabi ko, paano ba ang nangyari dyan? Anong, paano biniktima? Sabi niya, parang, yun nga, a virtual assistant yata nagre-record dito. Yun ang, hindi ko matandaan pa rin, na-drive ako pero sinasabi niya nung time na magkausap kami, gano'n nga, merong pinabili ng laptop, tapos nung, nakabili na, sabi, ay papa-upgrade. Akin na, papa-upgrade natin. Ayun, tapos hindi na makita yung laptop. Sabi, bakit wala pa si Colonel Garcia? Sabi, continue natin lang. Ang magandang tanong niya, partner, ano yung sinabi niya doon sa kanyang mga biktima? Bakit niya nakomit yung bibili ng laptop? Dalawang buwan ang parte, may carnapping yun So, hindi natin malaan kung ano ang system nito. No? Diba? Yan ang sinasabi natin. Pero ito pa lang siya nabotas, partner. Abay, matindi-tindi rin ito. Ano dear partner? Magkano ang halaga? 9.7 million pesos. Yung halaga po ng petrolyo. Tapos ang sinasabi, parang matagal niya natin ginagawa ito, sabi ba? Doon, iniimbestiga ang partner kasi parang kapo kasi wala pong malinaw na information. Pero iniimbestigahan partner kung sino yung may-ari ng barge. At the same time, kung gaano nakatagal yung operation. Kasi parang sa inyo, sanay partner. At yung may mga kagamitan sila doon sa area. At the same time, partner, ang paliwanag pa ng mga crew o yung tripulante na arresto sa area. First time to nila First time na nilang magtrabaho doon. Hindi na alam na illegal yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam. Gano'n naman lagi partner Walang kaming alam. Pag nahuli. Sir, hindi mo alam kung maniniwala ka po. Kahit partner kahit halimbawa kumbaga todo surveillance kasi yung mga hindi ko yan. Tapos partner, yung dalaw, ito pa, yung kausapin natin si Colonel Garcia. Yung pang babae partner, abay mayroon pa siya dalawang warrant sa carnapping, tsaka falsification of document partner. Tapos yun nga, meron pa siyang complaints ng estafa, pero hindi pa ito na-file sa fiscal. Yun ang sabi ni Colonel Garcia sa initial ko ito So nagpunta, ayun yung laptop partner 1.2 million. Ilang laptop ang ano? Tatanungin natin, nasa linya na natin si Lieutenant Colonel Francis Aldec Garcia, ang hepe ng Special Operations Unit ng Northern Police District. Magandang gabi po, Colonel Garcia, Jack Camarasbuat, Marlene Padiernos. Welcome po sa Spot Report, sir. Hi, sir. Hello po Sir Jeff and Ma'am Marlene. Magandang gabi po sa inyo po at sa lahat po na nakikinig po dito po sa Teleradyo. Colonel, napagkwentuhan na namin kanina yung initial na informasyon na nakuha ko Tama ho ba, siya ay nagre-recruit ng mga biktima niya, tapos papabili ng laptop, tapos sabi niya kukunin mo yung laptop para i-upgrade,
Tapos nawala na ang laptop. Tama ba? Ganun ba ang kwento? Tama. Go ahead po, Fernando. Tama po kayo, Sir Jeff. At ito po isa sa kanyang modus po na way back po ito noong sometimes po in April 2024. Ito pong akos na po ito na aming pong nahuli. Ang kanya pong ginawa, nagre-recruit po siya as a virtual assistance, and then ang salary rate po ng sweldo ay halagang 30,000 to 50,000, excluding medical benefits. And then ang iniba po niya ang pangalan niya, and then ma-recruit po niya, pinabili po niya ng laptops, and then kung saan nakabili po ng laptops, ay pinakukuha niya po ito. Nasa 21 po silang personnel na recruit po niya, and then para install lang po ng tools. Okay. Then hindi na po niya binigay, at ang naloko po niya ay nagkakahalaga po ng 1.2 million. Lahat po. Di ba? Actually, ito Go ahead po. Sir Jeff, history ko po. Ito pong kaso nito ay Sige, wala namang dadaan. sa programa po ito po in action. Yung last year po, ito po may na-refers ang kaso po sa NBI. Kaso po hindi po may file ang formal complaint dahil po sa iba-iba po kasi ang pangyayari at ang date po na nangyari po. Ito po, Sir Jeff. Partner, go ahead. Yung tanong mo kanina, maganda yun eh. Paano na ako go ahead? Kaya, Colonel, paano una kung binili nitong suspect yung mga biktima na bumili ng laptop, bumili sa kanilang laptop, at the same time, paano sila Oo, nagkakilala? at saka anong pangako? Go ahead po, Fernando. Ay, dahil po, yun nga po, at nagre-recruit po siya sa sister company po ng Ship Serve. Ayun, na-drop na natin siya, no? Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala, Meron pa po siyang tayo ay gagawa na ng ibang video po doon sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jam, the Filipino channel. sa kanya ay Ang inyo pong lingkod. Paalam po. violation